Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumbati na rin po ang inyong kaantingero. Kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, sana po pag-like, share, subscribe. Maraming salamat po. Mga kaantingero, may nakasa na po tayo dito bagong symbol mula sa Pangil na Mabwiramo na ginawa nating pendant. Ito po siya. Masabi natin ito ay talagang legit na Pangil na Mabwiramo. Pagmasdan nyo ba lang po, alam nyo na talaga ito ay legit na Pangil na Mabwiramo. Yan. Pag sinasabi kasi Pangil na Mabwiramo na agimat, ito ay kadalasang gamit ng ating mga kasamahan, mga mahilig sa gimat ng mga katutubo, o yun dito sa Mindanao tinatawag na nitibo. Ang pamaraan ko sa paggawa nito ay minsan rin ako naturuan ng isang dato na tagagawa ng agimat nila. Binigyan niya ako ng kanyang lihim na salita para sa pang agimat lang talaga na Pangil ng Mabwiramo. Yun. Yan kasi ang ginagamit nila, at alam naman natin na ang mga katutubo ay isa ito sa pangunahin nila agimat ang tinatawag na Pangil ng Mabwiramo. Kaya abangan niyo po kung paano ko ito kinasa. Ito na lahat atin na pong naihanda ang mga kasangkapan na gagamitin natin at mga materyales para sa pagkasa o pagkasimbol itong tinatawag naming amuleto o agimat mula sa Pangil ng Mabwiramo. Yan. Madalang na po tayo dito makabili ng Pangil ng Mabwiramo sa Mindanao sapagkat kakaunti na lang po talaga siguro ang bilang ng Mabwiramo. Kaya may mga lugar dito na ginawang totaliban na talaga ang pag-uhuli ng baboy ihalas kung tawagin dito sa Mindanao, o mas kilala bilang Mabwiramo. Ito po ang kanyang Pangil, legit po ito na Pangil. Yan, makikita nyo naman. Ito sa bandang itaas na may butas at tinilagay yung ating mga panangkap at mga espesyal na ilalagay. Okay? Unahin natin, itong mga lihim na salita ay iba to sa kadalasan ginagamit ng mga antingero, sapagkat pag sinasabi mga antingero, kadalasan yung mga Hebrew, Latin at Aramaic. Ito naman ay nakuha natin sa isang dato na tagagawa ng mga agimat dito sa kabukirang bahagi ng Mindanao, na nagbigay sa atin ng tinatawag nilang mga lihim na salita para sa paggawa ng amuleto na Mabwiramo. Ito talaga ang kanilang ginagamit pag gumagawa sila ng mga agimat mula sa Pangil na Mabwiramo. Sinabi niya noon na ito ang kanilang sinisilid. At palagi namang may testimony at patunay talaga ng mga katutubo sa Mindanao na kadalasang mga agimat na gamit o pangunahing agimat nila ng mga katutubo, ito talaga Pangil na Mabwiramo. Ito yung mga lihim na salita na nagmula pa sa isang dato na tagagawa ng mga agimat dito sa mga tinatawag nating katutubo ng Mindanao. At syempre may ilalagay tayong mga special na mutya. Ito yung ating mga special mutya. Ayan, yung tinatawag naming mutya ng langit-langit. Tapos syempre ito, napaka-special nito, mutya na sawaki, napakaliit. Ayan, o libo na sawaki. Yan, napakagandang uri ng mutya ito. Napakaliliit, kasi kasya ito rito sa ilalagay natin sa loob ng Pangil na Mabwiramo. At syempre yung tinatawag ng mutya ng prutas at mutya ng bigas. At meron din tayo dito pinulbo na mula sa puno ng niyog na naging bato. Yan po, puno po yan ng niyog na naging bato. May pinulbo po tayo dyan. At meron na tayo dito ang hook at itong pula na tanod. Ang pamamaraan kasi sa paggawa nito ay yung makalumang pamamaraan paggawa ng pendant ng Pangil na Mabwiramo, yung pula dito sa itaas sa bahagi. Okay, abangan nyo na lang po. Mamaya atin po ipakita, pag natapos na pinapakita ko lang po sa inyo kung ano ang ilalaman o ilalagay natin sa loob nitong Pangil na Mabwiramo. Yan, napakita ko lang po talaga na legit po ang ating Pangil na Mabwiramo. Yan, tunay at legit na Pangil na Mabwiramo po ito. At mamaya mga katingero, papakita ko na lang pagtapos na po itong maikasa. Narito na yung lihim na salita na special galing pa sa dato ng katutubo na tagagawa ng kanilang agimat. Nagkaloob sa atin. Yan, ito itong una natin ilagay. Iparating talaga natin ito sa pinaka huling bahagi ng butas ng Pangil na Mabwiramo. Tapos itong mga dinurog na mula sa puno ng niyog na naging bato. Yan.
Magandang uri kasi ng harimbakal na bato ang niyog pag naging fossilized o petrified. Tapos lagyan natin ng tatawag na mutya ng prutas at mutya ng bigas. Yan, tapos igitna natin itong tawag na mutya ng sawaki. Yan o, napakaliit. Maganda nito. Ayan, lagay na. Tapos ng mga mutya ng langit-langit. Yan, may mutya ng langit-langit na. Saka tayo maglagay ng hook. Yan, itong hook. Tapos maglagay na naman tayo ulit ng pinulbo na kahoy na naging bato. Isang uri ng puno ng niyog na naging bato. Yan, at lalagyan na lang na yan ng epoxy. At magiging ganito na yan. Kita mo. At magiging ganito na yan. Tapos panghuli na ito. Makita ko po mamaya yung tapos na. Okay? Ganyan lang po ang pamamaraan ko paggawa. At may kunting ritual ito pag matapos na. At narito na lahat. Tapos na po nating naikasa o nagawa itong pendant na mula sa pangil ng baboy ramo. Yan. Ito na po ang kanyang itsura. Yan. Kung mapapansin nyo po ay pula ang kanyang itasa. Ito kasi kadalasan talagang pamamaraan sa paggawa ng pendant na pangil ng baboy ramo. Makalumang pamamaraan. Nilagyan ng sinulid na pula sa itaas na bahagi. Nakita nyo naman kanina kung anong laman ito. Ito yung tawag nating special pa din sapagkat ang nilagay natin dito na lihim na salita ay nagmula pa talaga sa mga katutubo na kanila pamamaraan sa paggawa ng agimat na pangil ng baboy ramo. Ayan po. Kita ko lang po ang ating nikasan ng pangil ng baboy ramo. Once again, dito po muli pala sa Kumbatindera. Nasabi mo po pala araw sa ating lahat. And God bless everyone.